Good morning po sa ating lahat at welcome po sa ating daily morning devotion for today. At bago po tayo magsimula tayo ay dadako muna po sa ating opening prayer. Yan. Let us all bow our heads and feel the presence of the Lord as we pray. Lord, salamat po for giving us the time this morning for our daily morning devotion, for blessing us with your words and good deeds before we start our day. We thank you for always giving us the strength and courage to face our everyday lives and challenges that came among us. I pray for safety po for everyone and to those who are sick po and in need of healing. May our day and our lives be filled with greatness, love, and blessings to be given and to be received. This we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Ang ating scripture reading po for today ay makikita po sa Galatians chapter 5 verses 1 to 6. Babasahin ko po. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Mark my words. I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. For through the Spirit we eagerly await by faith the righteousness for which we hope. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Ayan. Yun po ang ating scripture reading for today at tayo po ay dadako na sa ating devotion po at ang ating mga main points for today. Ang ating unang point po ay freedom isn't just a side benefit. It is the whole purpose of Jesus' work. Makikita po yan sa verse na ito. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ayun. Sa verse po na ito, let us think of a situation. A prisoner na napalaya na pero bumabalik pa rin siya sa cell or selda niya dahil nasanay siya. Sinasabi po ni Apostle Paul sa atin na huwag na tayo bumalik sa selda na iyon. Ang selda o yoke of slavery na tinutukoy po dito ay ang habit po natin sa buhay na kung saan sinusubukan natin pasayahin ng Diyos sa ways na iniisip natin ng mga bagay na enough o sapat ba ang ginagawa ko? Magagalit ba ang Diyos sa akin? O yung thoughts na kailangan ko ba gawin ito para ma-accept ako ni Lord? Ayun. Itong mga pag-aalala po natin na ito ay ang nakakapagbigat sa atin spiritually. Kaya po tayo pinalaya ni Lord para ma-set free niya po tayo sa mga worries na yon. Gusto po ni Lord na mamuhay po tayo in the open air of His love, wherein sinuserve po natin siya dahil galing ito sa puso natin at hindi dahil sinuserve natin siya dahil po sa takot na nararamdaman natin na tayo ay hindi maging perpekto o katanggap-tanggap sa Kanya. Hindi po yun yung gusto po ni Lord para sa atin. Hindi po iyon ang purpose ni Lord, kaya niya tayo pinalaya. Kaya, i-remind po natin ng ating sarili na tayo ay talagang minamahal ni Lord. At hindi natin kailangang maging perpekto dahil minahal niya tayo even through our lowest po. Yun po ang ating first point. Ang second naman po ay, you cannot add to a finished work. Na makikita po sa verse na ito. Mark my words. I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you
at all. Sa verse po na ito, ina-express po ni Paul ang thoughts natin na, oo, naniniwala ako kay Lord, pero siguro, kailangan ko muna gumawa ng ganitong ritual para mas safe o katanggap-tanggap ako. Wina-warning po tayo ni Paul na kapag tayo po ay nagdadagdag ng kahit anumang ritual o gawain sa mga plano ni Lord sa atin, parang sinasubtract po natin yung power niya sa life po natin. Kasi kung naniniwala po tayo na kailangan po natin si Lord, kaya kailangan natin maging perpekto at mag-follow ng certain steps para maging perpekto sa Kanya, parang hindi na po tayo nun nag-trust kay Lord. Kasi dinadoubt natin ang love niya para sa atin. Dahil mas pinaniniwalaan natin ang sarili nating thoughts kaysa sa Kanyang pagmamahal po. Yun po ang ating second point. Next po, if you choose the rules path, you have to be 100% perfect. Na makikita po sa verse na ito. Again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. Ang tinutukoy po na law ni Paul dito ay ang pag-try na i-earn ang favor ni God by following rules. Tinuturing ni Paul ang law na ito na isang trap. Hindi naman po kasi fair na iisipin natin na tayo po ay isang mabuting tao dahil hindi tayo nagnanakaw. Pero we have bitterness po in our hearts. Kaya po nagiging trap ang law na ito ay dahil imposible po siya. We will always fail kapag pinipilit natin maging standard at good enough para kay Lord. Kaya Paul is reminding us that we should rely on Jesus, who was already perfect for us. Yan. At next po, trying to be good enough on your own actually pushes God away. Na makikita po sa verse na ito, you who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. Ayan. Karamihan po sa atin ay may isip po na falling from grace means nag-commit tayo ng malaking kasalanan. Pero dito sa verse po na ito, ang tinutukoy po ni Paul ay ang pag-try natin na i-save ang sarili natin sa situation we're in. Noong una, yung nasa mindset po natin ay, God loves me because He is good, to God loves me because I am behaving well or gumagawa ng mabuti. Sa mindset po na ganito, we are already falling away from grace. Yun po yung tinutukoy ni Paul. That's when we become alienated. Dahil mas nakikita po natin si Lord sa mindset na yon as a demanding na judge or boss rather than a loving father. At next po, righteousness is a gift we wait for, not a trophy we win. Na makikita po sa verse na ito, for through the Spirit, we eagerly await by faith the righteousness for which we hope. Ayun po. Instead po na ilaan po natin ng ating dugo't pawis to make ourselves holy o perpekto sa mata ng Panginoon. Paul says our job is to eagerly await. Hindi po ito isang tamad na paghihintay, kundi tayo ay maging hopeful para sa plano na ito. Kasi through the Holy Spirit, we trust that God is already finishing the work of making us like Jesus po. We don't have to panic about our progress because the Spirit is the one doing the heavy lifting po. Ang ating growth ay kasama si God sa project na yon. Hindi po tayo nag-iisa sa ating journey of growth. Yan po. At sa ating last point po, religious rituals don't matter. Only a heart
that trusts and loves na makikita po sa verse na ito. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Ayan po. Ending this verse po, sinimplify ni Paul ang lahat. Na, in the end po, hindi po nag-check ng resume si Lord kung gaano po tayo naging kabuti sa ating buhay. Hindi siya nag-checklist kung nagawa ba natin ito or iyon, at hindi niya tayo sinusukat sa mga bagay na ating ginawa. Kasi He is looking for only one thing po from us, which is faith working through love. Wherein, kapag nagtitiwala po tayo sa pagmamahal sa atin ni Lord, ang faith po natin will naturally overflow into kindness, service, and love na mabibigay po natin wholeheartedly sa iba. Dahil kapag ang faith po natin ay hindi po tayo na shape to be more loving, parang wala lang din po yung faith na yun. Ang love na nasi-share po natin wholeheartedly and genuinely proves that ang purpose po ni God sa pagpapalaya sa atin ay totoong totoo. At ayun, amen. Doon po nagtatapos ang ating daily morning devotion po for today. Thank you po sa mga nanood po ngayon. At binabati ko po ng happy birthday ang may birthday po ngayon at sa mga nagse-celebrate po ng kanilang wedding anniversaries. Thank you so much po. At bago po tayo magtapos ay dadako po tayo sa ating closing prayer. And let us all bow our heads and feel the presence of the Lord as we pray. Lord, salamat po muli sa mensahe na ibinigay niyo po sa amin ngayong umaga. May we be reminded always that no matter what obstacles we face that may challenge our faith, manatili kaming strong. Kasi we know that you are truly the God of peace. We pray for those who are sick, those who are currently struggling, and to the ones facing challenges in life po. Ease all of our worries away, Lord God, and give us the strength to keep moving forward and to not lose hope. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. So yan. Thank you po for attending our morning devotion for today po. And God bless us all po.